Sa mundong mapanghamak at chaotiko, umusbong ang isang pag-ibig at pangako ay nabuo. Isang pangako ng pag-ibig na wagas sa taong lumipas. At ngayong 10 taon ay nagwakas. Pag-ibig nila kaya'y di kumupas. Ito ang tanong na ating sasagutin sa recap episode na ito. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Majin Anime Recap. Nagsimula ang kwento kung saan makikita ang isa sa ating main character na si Ichijo Rako na masayang nagluluto sa metikulosong paraan. Matapos ito ay agad niya nang hinain ang kanyang luto sa gutom na mga kalalakihan, na miyembro pala ng Yakuza group na pinamumunuan ng kanyang ama. Dahil sa sarap ng kanyang luto ay pinuri siya ng kalalakihan na sinabing walang makakapantay sa luto ng kanilang successor. Subalit, ipinahayag ng binata ang di pagsang-ayon na mas ninanais matapos ang pag-aaral at mabuhay ng normal. Sunod na siyang pumunta sa paaralan ngunit naligalig ang kanyang isipan, matapos sabihan ng isang Yakuza, na mag-ingat umano dahil kasalukuyan silang may kalaban na gang. Habang naglalakad, sumagi sa kanyang isip ang kababata na pinangakuan niya ng kasal, na mas ipinaalala ng laket na bigay nito sa kanya. Samantala, makikita naman sa isang dako ang isang dalaga na may gininto ang buhok, na halatang nagmamadali dahil ayaw malate sa eskwela. Inakyat nito ang mataas na bakod at sa di inaasahan ay nahulog ito kay Rako gamit ang binti pandepensa kay Maria Clara, dahilan para tumilapon ang laket at magdugo ang ilong ng binata. Humingi ito ng paumanhin subalit mabilis ring umalis dahil sadyang ayaw malate. Pagkarating sa eskwela ay sinalubong naman si Rako ni na Onodera, na kanyang only crush at ni Shu na kanyang best friend. Matapos ikwento ang pangyayari, walang pag-aalangan linagyan ng band-aid ni Onodera, ang ilong ni Rako na dahilan para mapunta ang isip nito sa paraiso. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kanilang guro na tinawag naman ang isang transferee. Ito ay walang iba kundi ang dalagang may gininto ang buhok na may boss entrance SFX pa. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Kirisaki Chitoge, half Japanese at half American na may friendly impression at kumikinang pa. Di mapigil ang paghanga ng madla sa chicks na dalaga ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin, matapos tuluyang magtama ang mga mata ng dalawa. Tinawag ni Rako ang dalaga bilang barbaro na nagresulta sa kanilang pagtatalo sa entablado. Matapos magtalastasan, di mat-agaw ni Rako ang inis sa pagkawalang pake ng dalaga sa kanyang ginawa, kaya tinawag niya itong unggoy. Dahil dito ginamit ni Chitoge ang kanyang Fist of Love, na nagdala naman kay Rako sa kalawakan kasama ng Team Rocket. Ang hatol ng guro, ginawang seatmates ang dalawa na agad ipinahayag ang di pagkagusto sa isa't isa. Muling sumagi sa isip ng binata ang kababata pero nang dukutin niya ang laket sa dibdib ay wala na ito. Mabilis bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, na ang itinurong salarin ay walang iba kundi si Chitoge. Kaya matapos ang eskwela ay agad niyang binasa ang responsibilidad nito na hanapin ang laket. Hindi na nakatanggi si Chitoge kaya tinanong na lang nito kung anong uri ng laket iyon. Nang ipaliwanag ito ni Rako ay bakas naman kay Onodera ang pagkapamilyar nito, subalit hindi niya masiguro. Sumang-ayon si Chitoge na hanapin iyon sa kondisyong di na siya kukulitin ng binata kapag nahanap niya ito. Giit niya na ayaw niyang maging kaibigan, ang lalaking iyakin at di maka-get over sa nakaraan. Tubos ang inis ni Rako na mas sumidhi pa, matapos silang muling e-partner ng teacher sa gawain ng pagbantay sa mga hayop. Kinabukasan, makikita si Chitoge na hirap mag-take note sa Japanese subject, kaya binigay sana ni Rako ang kanyang notebook. Ngunit mataas ang pride ng dalaga na tinanggihan ng tulong sa paraang ikinainis ng binata. Sa PE class, kinausap si Rako ni Shu na itinanong ang real score nila ng chicks na si Chitoge, na ngayon ay ipinapamalas ang kanyang athletic abilities. Sinabi ni Rako na isa lamang itong unggoy, na muntik namang magdala sa kanya kay San Pedro. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa laket at dito napatanong ang binata, sa dahilan ng paglipat eskwelahan ng dalaga. Sinabi ni Chitoge na dahil yun sa trabaho ng kanyang magulang, ngunit di kumbinsido si Rako kaya nagusisa pa sana, nang agad namang pinutol ng dalaga ang usapan. Naamoy ng binata sa buhok ni Chitoge ang isang pamilyar na amoy, at habang hindi niya yun maalala, ay kasalukuyan namang nagsasagupa ang Yakuza at mga gangster sa paligid. Sa sumunod na araw, hindi na kinaya ni Chitoge na hanapin ang laket kaya isinigaw niya sa buong mundo ang kanyang pagkadismaya.
Napatanong si Rako sa rason nito at ipinakita sa flashback ang false impression ng madla, na tinanong si Chitoge kung magkasintahan na sila ng binata dahil madalas umano silang magkasama. Samantala, tinutungo naman ni Onodera ang lokasyon ng dalawa, nang magulat siya sa eksenang tumambad sa kanya. Muling nagtalo ang dalawa kung saan sinabi ni Chitoge na si Rako ang may kasalanan, sapagkat hindi niya iningatan ang lakit kaya iyon nawala. Dagdag pa niya na parang bata si Rako dahil masyado itong apektado sa simpleng lakit na nawala. At ang pangakong iniwan ng kababata sa nakalipas ay maaaring nabaon na sa limot, kaya isa umano itong kalokohan. Muling sumagi sa isip ng binata ang kababata, at dahil simbolo ang lakit ng kanilang pangako ay tuluyan ng naghalo ang balat sa tinalupan. Sa pasigaw na paraan sinabi ni Rako na kung yun ang tingin ni Chitoge ay lumayas na lang ito. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pag-alis ni Chitoge at naiwan si Rako kasama ang saksi na si Onodera. Tutang man ang isip ay patuloy hinanap ni Rako ang lakit nang matawag ang kanyang pansin ni Onodera. Sinabi nito na hinahanap siya ni Chitoge kaya agad nilang tinungo ang lugar. Pagkarating doon ay wala ang dalaga ngunit nang lumingon si Rako sa gawing iyon, ay naaninag niya si Chitoge na hinagis ang isang bagay na singbilis ng liwanag kung lumipad. Sa pulang pagmumukha ni Rako at nang maiinis na sana ay nakita ang lakit ng pangako, at mapapansin naman ang kakaibang reaksyon ni Onodera. Tinanong ito ni Rako kung paano iyon nakuha ni Chitoge. At sa kwento ni Onodera ay pinakita ang flashback ng isang Chitoge, na masigasig hinanap ang lakit sa oras na hindi yun hinahanap ni Rako. Kasama ng lakit ang isang sulat sa wikang Ingles, na naintindihan naman ni Rako gamit ang kanyang instinct. Ganun pa man, naiisip ni Rako na may bait naman pala ang dalaga, at sinabi pang tama naman umano ang sinabi nito sa kanya. Nasambit ni Rako na limutin na ang pangako ngunit nagpahayag si Onodera ng di pagsang-ayon. Sinabi ni Onodera na walang nakakaalam kung talagang nalimutan ng kanyang kababata ang kanilang pangako. At kung naghihintay ito ay maaari nitong ikalungkot ang gagawing paglimot ni Rako. Nagresulta para maliwanagan ang isip ng binata na ngayon ay determinado upang tuparin ang ipinangako. Pagkauwi niya sa tahanan agad naman siyang pinatawag ng ama para pag-usapan ang importanteng bagay. Sinabi nito na mas lumalalim ang hidwaan sa pagitan nila at ng gangster na maaaring magresulta sa digmaan. Upang solusyonan ang problema, nagmungkahi ang ama na maging kasintahan si Rako ng anak ng gangster boss na kumpare niya noon. Nagpumilit umiwas si Rako na halatang kabado, subalit buhay ang nakataya kaya wala siyang nagawa. At sa mapagbirong ikot ng tadhana ay naroon na ang anak ng gangster kasama ang ama nito. Na nang magbukas ang kurtina ay lubos ang gulat ng dalawang magkaaway. At mas lalo pang lumala ang sitwasyon, nang sabihin ng ama ni Rako na 3 taon silang magiging magkasintahan. Di masikmura ng dalawa ang isa't isa ngunit ngayon ay wala na silang takas. Sa isang explosive entrance dumating ang hukbo ni Claude na butler ni Chitoge na sinundan naman ng brothers-in-arms ng mga Yakuza. Dahil sa umiinit na tensyon ay agad nang umaksyon ang magkumpare, sinabi ng mga ito na nagmamahalan ang binata at kagandahan. Tubos ang gulat ng lahat ngunit ngayon ay nagalak ang mga kapatid na Yakuza ni Rako, dahil nakatisod sa wakas ng isang kasintahan. Napaiyak naman si Claude, na hindi makapaniwalang dalaga na si Chitoge. Kapwa handa na ang dalawang hukbo sa ceasefire, nang biglang sinabi ni Rako na gorilla si Chitoge, at ang taguri naman ng dalaga kay Rako ay supot. Nagkainitan ang leader ng dalawang hukbo, na ngayon ay nagtanong kung tunay na umiibig ang binata at kagandahan. Ang sagot ng dalawa, matamis na kasinungalingan na may halong bulaklak na all-out nang ipush ang kanilang fake relation. Gayon ay magkasama ang dalawa sa ilalim ng dilaw na buwan na kapwang inamin ang kawalang karanasan sa romansa. Nagpasalamat si Rako sa pagbalik ng dalaga sa lakit na ngayon ay gustong malaman kung kanino ito galing. Nagresulta upang ikwento ni Rako ang tungkol sa kababata, na kung saan ay nilinaw ni Chitoge na ang ayaw niya, ay ang lalaking nagmumukmok dahil sa nakaraang pagkakamali. Ngunit di niya inaayawan ang ganong istorya ng romantikong pag-ibig. Nag-blush ang binata, subalit bago pa makalimot, ay ipinaalala nila ang di pagkagusto sa isa't isa. Kinaumagahan, nagising si Rako sa tawag ng mga kapatid na sinabing meron siyang bisita. Namuntik naman siyang mapaslang nang makita ang nakaayos na dalaga na inaya siyang mag-date. Arriving at the scene, makikita ang dalawa na di malaman ang gagawin, na dinagdagan pa ng kaba dahil sa mga bantay sa iba't ibang dako.
Habang parang mahihina ang dalaga ay nagtanong si Rako kung ano ba ang gagawin. Siyempre ikinagalit ito ni Chitoge sapagkat lalaki dapat ang in charge sa mga ganitong bagay. Lutang si Rako subalit ngayon ay naisip ang mga pantasyang date nila ni Onodera na lasap ang tamis. Ginamit niya ang mga ito ngunit puro reklamo naman ang kanyang tinanggap. Maging sa sinihan ay nakatulog ang dalaga, at nang mapansin ni Rako ang charm nito pagtulog ay pinakain naman siya ng sipa. Pagkalabas nila, inutusan si Rako ng dalaga na bumili ng maiinom, na ngayon ay nagmamaktol dahil mukhang utusan lamang. Dumating naman ang mga extra na gustong makajamming si Chitoge, kung saan sinabi nito na meron siyang hinihintay. Nagpumilit ang mga kalalakihan na nagpainis sa dalaga ngunit nang susuntukin na sana, ay dumating si Rako na agad siyang pinigilan. Pagkarating nila sa isang bench ay nagtanong si Chitoge na kung ginawa niya ba yun dahil gustong magpakabayani. Umalma si Rako at sinabing kung hinayaan niya siya ay waring nagpakababaw na rin ang dalaga gaya ng mga kalalakihan, habang naiisip pa niya ang holding hands nila. Makikitang kinilig ang dalaga na ayaw mahalata pero sa kabila nito ay inamin niya na masaya naman ang naging date nilang dalawa, at kagaya kay Rako ay conscious din sa holding hands na naganap. Hindi makuha ni Rako ang pabago-bagong emosyon ni Chitoge na sinabing sana ay si Onodera na lang ang kanyang kadate. Kaya nang lumitaw ito sa kanyang tabi ay lubos ang kanyang gulat. Napatanong si Rako kung ano ang ginagawa ng crush sa lugar na yun at sinabi naman ito na kasalukuyan siyang pauwi, na di inasahang makikita ang binata. Nabighani si Rako dahil sa sinaginabuhok teknik na naramdaman naman ni Chitoge. Ganun pa man, nabago ang sitwasyon matapos marinig ni Chitoge ang pagdududa ng mga gangsters sa relasyon nila ni Rako. Mula rito ay nag-ayos ang dalaga na planong magromansa subalit natigilan ang lahat matapos makilala ang isa't isa. Napatanong ngayon si Onodera kung darling nga ba ang tinawag ni Chitoge kay Rako. Agad tinanggi ng dalawa na may relasyon sila subalit muling natigilan matapos mapansin ang pamilyar na mga mukha. Hindi makapagdesisyon si Rako ngunit kabaliktaran kay Chitoge ay piniling i-push ang fake relation, na habang hawak ang braso ng binata ay kinumbinsi na rin itong magpanggap. Tito di taranta si Rako kaya kahit tinayanan ni Chitoge ang kanyang dangal sa balat kayong relasyon ay disaster lamang ang naging resulta. Matapos ang exit ng galit na dalaga ay aktibado na si Claude na ngayon ay may plano. Sa di inaasahan kumbinsido pala si Onodera sa peking relasyon ng dalawa. Sinamantala naman ni Rako ang sitwasyon upang tanungin ang dalaga, kung pamilyar ba ito sa laket na kanyang hawak. Itinanggi ito ni Onodera na sinabing hindi pa niya yun nakita kung saan. Matapos magpaalam tinungo ng binata ang fake girlfriend na ngayon ay lubos ang pagkainis sa kanya. Agad binigay ni Rako ang token of apology ngunit palpak naman siya dahil yun ay pagkaing ayaw ng dalaga. Samantala, pananghinaan naman ng loob si Onodera na halatang may kinalaman sa laket, ngunit naduwag kay piniling magsinungaling. Ngayon ay nanaginip si Rako tungkol sa kababata, kung saan makikita itong umiyak dahil sa malungkot na wakas ng librong binasa. Mula rito ay pinalitan ng batang Rako ng masayang wakas ang libro, na dahilan upang mapalitan ng ngiti ang mapanglaw na mukha ng kababata. Balik sa realidad, naloka ngayon si Rako na sinabing nakakabitin umano ang kanyang panaginip. Isang pagkadismaya na nadala sa kusina, at dahil sa lokang isipan ay nag-alala pati ang mga kapatid. Habang patungo sa eskwela, sinalubong naman siya ni Chitoge na mukhang zombie ang mukha. Inusisa ito ni Rako at napag-alaman niya na tinadtad ito ng tanong ng mga gangsters tungkol sa kanilang date. Lokang-loka ang dalaga kaya habang tinutungo ang classroom ay laging kita si Claude na tamang hinala sa kanilang huwad na relasyon. Bago pumasok, nagpaalala si Chitoge na kumbonsihin ng binata si Onodera na huwag imartes ang tungkol sa kanilang relasyon, at kung magpa-hard to get pa ito ay team racket ang ihahatol. Pagkapasok nila ay tumambad si Onodera kaya on the move na sana si Rako. Subalit, nagulat ng husto ang dalawa sa hiyawan ng mga kaklase. Alam na ng mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon at nang hihirit pa si Rako ay nag-entrance de grande na si Shu. Ang Martes King na nakuha ang scoop galing sa dalawang alagad na nakita pala ang dalawa sa una nilang date. Nagpahayag ang Martes ng pagkainggit at di naman makapaniwala ang iba na pinili si Rako ni Chitoge. Isang kasiyahang sinabayan pati ng guru na binalak putulin ni Rako. Ngunit muli siyang nabigo dahil nasa gilid lamang si Claude na tamang hinala. Tabag man sa kalooban pero wala silang choice kundi i-push ang huwad na relasyon.
Gamit ang maamong ngiti ng kasinungalingan ay napaniwala nila ngayon ang madla, subalit katumbas nito ang kapwa nilang puri. Matapos ang klase agad nagpaalam ang inis na dalaga. Habang naiwan mag-isa, iniisip ng binata na linawin sa crush ang fake relation bago pa mahuli ang lahat. Speaking of crush, muli itong lumitaw kaya inipon na ng binata ang lakas, pero di yun sapat dahil sinaniban siya ng dakilang torpe. Iniba ni Rako ang usapan at sinabing parang di naman sila match ng gorilyang yun. Disang-ayon si Onodera at sinabing siguradong may nakita si Chitoge na karakter ng binata, na rason para mahulog ito sa kanya. Muling tumanggi si Rako, nagresulta para basahin ni Onodera ang good qualities ng binata kasabay ng body language na simbolo ng pag-ibig ng dalaga sa kanya. Sa sobrang tuwa, nagawang unahan ni Rako ang Mugen Train sa Demon Slayer. Mas tumindi pa ang eksena matapos mahulog ang mahiwagang susi ni Onodera ng masagi ng isang estudyante. Mabilis nagpunta ang binata sa mundo ng imahinasyon kung saan naiisip niyang baka yun ang susi ng laket. Subalit, bago pa siya makapagtanong ay agad nang nagpalusot ang nahiyang Onodera na mabilis ring tumakas. Kinabukasan, muling nagpakilig ang love team ng Chiko habang tinatanong sa isip kung kailan matatapos ang pekeng relasyon. Sa isang dako mapapansin si Onodera na nagsimula na ring maghinala na maging sa klase ay nakatitig ito sa dalawa. Matapos ang klase nag-usap naman ang pekeng magkasintahan kung saan nagmungkahi si Rako na ipaalam ang sitwasyon kahit sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ngunit, mukhang nayayamot si Chitoge na walang pakialam kaya pinauwi nito ang binata ng mag-isa. Habang naglalakad pa uwi, humingi ng payo si Rako kay Shu kung paano makipag-ayos sa dalaga. Ngunit biniro nito ang binata kung gaano raw katamis ang lips ni Chitoge. Matapos ito, nag-usap sila ng seryoso sa wakas. Sinabi ni Shu na maaaring walang tao na pwedeng pagsabihan si Chitoge dahil di niya pa ito nakitang maging close sa iba maliban kay Rako. Dahil sa pantulong na kaisipang nakuha agad bumalik si Rako sa paaralan para hanapin si Onodera na sa isip niya ay trustworthy para pagsabihan ni Chitoge. Sa kasamaang palad ay nakauwi na ito. Kaya bilang kaysa isang tao na ka-close ni Chitoge ay pinuntahan niya ito. Di napansin ni Chitoge ang pagpasok niya na ngayon ay kinakausap ang sarili habang sinusulat sa notebook ang karakter ng mga kaklase, dahil hirap ang dalaga na makipagkomunikasyon. Pagkatapos ng dalaga, dito na nagpatuloy si Rako na nang lingunin ni Chitoge ay waring asut pusa na nagulat. Nagtanong ngayon ang dalaga kung kanina pa doon si Rako at nang sabihin itong oo ay papaliparin na sana. Ngunit nag-time out ito kaya ligtas Team Rocket muna siya. Mula rito ay nagkwento si Chitoge sa kanyang madilim na nakalipas kung saan napag-alaman natin na simula pagkabata ay laging nakabantay si tamang hinala. Mula sa school hanggang sa mga taong nakakasama ng dalaga na nagresulta para mahirapan itong makipagkaibigan. Ito rin ang rason ng paglipat niya sa Japan sa baka sakaling maging maayos ang lahat ngunit bigo pa din siya. Dito na pinutol ni Rako ang lumbay na nagkwento sa parehong karanasan dulot ng pagiging anak ng gangster, at gaya kay Chitoge ay nagsulat din sa notebook. Binigyang payo niya ang dalaga sa komunikasyon at sinabing kahit pa masungit ito ay huwag mayang humingi ng tulong kung kailangan. Kinilig si Chitoge kaya bago pa mag-alab ang mga damdamin ay pinaalala nito na para sa performance lang ang kanilang ginagawa. Nagkaroon ng kilitian ang dalawa dahil sa notebook habang sa gilid ay lutang si Onodera na ibang performance ang naiisip. Kinaumagahan, tahimik na naglalakad ang dalawa patungo sa eskwela. Mula dito ay nasalubong nila ang mga kaklase na nais maging kaibigan ni Chitoge. Sa una ay nahiya pa ang dalaga pero nagawa na ring makipag-usap sa wakas. Isang pag-unlad na dahilan para maipinta ni Rako ang ngiti sa mukha habang nakatingin sa nakangiting dalaga. Iting nadala nito sa eskwela, habang dinidilig ang mga halaman kasama si Rako. Nagkwento ang dalaga sa masayang mga plano kasama ang bagong kaibigan, na kahit common lang sa binata ay sumama na lang din sa alon. Dahil sa sigla at masayang ngiti, na ngayon palang nakita ni Rako ay dinaywasang tumitig. Ngunit, nahuli siya ng dalaga kaya manyakol ang ipinangalan. Sa itaas, naroon naman si Onodera na napasana all na lang. Bagay na hindi nagustuhan ni Ruri na bistado sina Rako at Onodera na may lihim na pagtibok-tibok. Nagpahayag ito ng pagkadismaya ngunit sinabi ni Onodera na bawal na, kasi may kasintahan na ito ngayon. Ganun pa man, sinabi ni Ruri na wala namang batas ang nagbabawal kaya wag itong mag-alala dahil siya na ang bahala.
Mabilis itong kumilos at tinungo si Narako na sinabing gusto niya umanong magsagawa ng group study sa bahay ng binata. Ang no solution checkmate na nagresulta upang matuwa ang mga kapatid na Yakuza ni Rako. Ngayon ay napaisip ang binata sa rason ng pag-imbita ni Ruri gayong di naman sila close. Ganun pa man, nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa pagdala nito kay Onodera na kanyang crush, na nang magkatinginan ay agad ring lumiko. Sa isang tabi, mukhang may bagong love team naman ang nasa proseso. Tinungo ng aming team ang kwarto ni Rako na kung saan ay umikot-ikot lang si Chitoge na di matago ang excitement. Pagkarating doon harapang pinuna ng dalaga ang masikip at pangit na amoy sa kwarto, nagresulta para bulyawan siya ng binata. Amoy Rako naman ito para kay Onodera kaya napatitig sana, ang kaso gumanti si binata kaya muli siyang nakiliti. Kiliti na nasundan pa, matapos magtangkang tulungan si Rako na magbigay ng kape. Enjoy tuloy ang tatlo sa K-drama. Sa kalagitnaan ng group study nagpatulong sana si Onodera sa math problem kay Ruri, ngunit sinamantala ito ng kaibigan para ipasa ang problem kay Rako. Wala nang nagawa si Onodera kaya humayo na lang siya. Ngayon ay parang timang ang dalawa ngunit mahina rin si Rako sa math kaya di siya makapagpasikat. Dito na pumasok si Chitoge at nang sinubukan paalisin ng binata, ay ipinakita ang takdang aralin na tapos ng sagutin. Lagpak sa lusek si Rako, di niya maisip kung saan nanggaling ang talino ng Gorilya, na ngayon ay inagaw sa kanya ang upuang pinapangarap. Handa na ang binata na ilapat ang curse technique ngunit natigilan ang lahat matapos magtanong si Chitoge sa napupusoan ni Onodera. Sinabi nito na wala pa at sa ilang sandali ay nadulas na si Chitoge na sinabing excited na rin umano siyang magka-boyfriend. Ikinagulat ito ng madla na nang maisip ng dalaga ay mabilis nilambing si Rako. Matapos ito, tinanong naman ni Shu si Chitoge kung gaano nakalalim ang inabot ng relasyon nila ni Rako. Ngunit, bago pa masabi ang mga kasunod ay sinensor na ito ng binata. Dito na nagtapat si Rako sa kaibigan tungkol sa peking relasyon na sa di inaasahan ay alam na pala ni Shu sa umpisa pa lang. Dahil sa panty trip na ito, magkahalong inis at hiya ang naramdaman ni Rako. Ganun pa man, nagpaalala si Shu na kailangang gumawa ng paraan ng binata bago pa tuluyang lumayo ang kanyang crush. Kanya pang iminungkahi na magtapat na ito ngunit sinabi ng torpe na di pa siya ready. Ipinagtaka ito ni Shu na nagtanong kung bakit, gayong crush din naman siya ni Onodera. Matapos itong marinig ay napapaisip ngayon si Rako na kahit pagkabalik sa kwarto ay bakas ang pagkabuang. Bagay na hindi naibigan ng mga kapatid na gustong makitang magromansa ang peking magkasintahan. Mula rito ay tinungo ng dalawa ang isang bodega, mula sa utos ng mga kapatid na kunin ang isang alak. Tingid sa kanilang kaalaman, umiiral ang mga puwersa ng kadiliman. Kaya nang ibaba ang depensa ay agad silang nilock-in ng mga ito sa bodegang kay dilim. Iting-aso ngayon ang mga kapatid habang nagpupumiglas si Rako, na napagtantong na set up sila ng mga loko. Walang ano-ano napayakap naman si Chitoge sa binata sabay sabing huwag kang lumingon. Curious si Rako kaya lumingon, sampal ang kanyang inabot. Dito natin napag-alaman na takot pala si Chitoge sa dilim, at sa kanyang kabataan ay na-stuck ito sa washing machine ng 5 oras. Maya-maya pa kumalikot na ang isip ng binata, mula sa mata, labi, amoy at sa malambot at mainit na mamon ay napansin lahat ni Rako, nagresulta para siya ay mabuwang sa pagpigil ng kalikot. Nakita ni Chitoge ang isang hagdan ngunit di niya daw kayang umakyat, kaya mauna na lang si Rako para humingi ng tulong. Tumanggi ang binata, sinabi nito na hindi niya iiwanan mag-isa ang takot na dalaga. Dagdag pa niya na ayaw niya itong makitang umiyak, kaya mas mainam kung mag-ante na lang sila ng tulong. Tubos ang kilig ni Chitoge at para putulin ang awkward na sandali, tinanong nito si Rako sa masasabi niya kay Onodera. Kabado man ang binata subalit sa ilang sandali pa ay sinabi niyang lahat ang positibong komento kay Onodera, na agad natigilan sa pag-aakalang buking na ni Chitoge buti na lamang at masyado itong inosente. Sunod silang nagtalo matapos magtanong ang dalaga kung bakit umano-obses ang mga kaklase sa halik. Sinabi ng dalaga na kahit anong mangyari ay di niya hahalikan si Rako. Pakeko as if may nahalikan ka na. Bakit, ikaw meron na, tsaka kaugalian na namin ang paghalik sa pisngi kaya basic lang yon. Nagpatuloy ang sagutan ng dalawa na kinalaunan ay nagbigay lakas sa dalaga na ngayon ay nalampasan ang takot sa dilim. Agad na itong tumayo para sanay akyatin ang hagdan ng bigla namang madapa,
sa harapan pa mismo ng binata. Napunta ang dalawa sa delikadesa. Subalit, bago pa tuluyang maghalikan ay mabilis nang dumating, si Claude na tamang hinala. Agad nitong tinutukan si Rako kung saan sabayang binigkas ng dalawa ang salitang nagkakamali kayo ng hinala. Ganun pa man, tuluyang napinsala ang binata matapos makita ni Onodera, na sigurado na sa nangyari. Matapos ang araw na yun, desidido si Rako na magpaliwanag kay Onodera na kasalukuyan namang nakikipag-usap kay Ruri. Pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pag-ibig ng dalaga kay Rako na hindi nito maamin. Nagtanong si Ruri kung dahil ba yun sa hinihintay nito ang kababata sa 10 taong nakalipas, ngunit nanatiling silensyo si Onodera. Dahil dito, siniguro ni Ruri na gagawa siya ng paraan para malaman kung may nararamdaman ang binata, kahit ang totoo ay ebidensya na lang ang kulang, dahil sigurado itong crush din ni Rako ang kaibigan. Bukod pa dito ay duda siya sa relasyon ng Chico, kaya agad niyang pinapunta ang mga ito sa pool para i-set up ang plano. Pinasali niya si Chitoge sa swimming team na pumayag naman agad, ngunit sa isang dako ay lutang si Rako pagkat ang pool na iyon ay pambabae lamang. Sinabi ni Ruri na dahil yun sa may pabor siyang hihingi ng dumating naman si Onodera na naka-swimsuit. Nagdulot ito ng pinsala kay Rako ngunit mas natawag ang kanyang pansin ng susi nitong hawak, kaya mas tinitigan pa iyon ng maiigi sa akal ang susi iyon ng laket. Dahil dito, napagkamalan siya ni Chitoge na manyok kaya nakalibre masahe na naman siya. Samantala, naiisip ni Onodera na masyadong close ang dalawa na nagresulta para bumaba ang kanyang moral at wala na umanong saysay kung magtapat pa siya sa binata. Para ibalik ang confidence, kumilos na si Ruri na tinanong ang Chico, kung ano ang ginagawa ng mga ito sa bodega. Napipinsala man, ngunit lakas loob sinabi ni Rako na sinetop lang sila at aksidente ang nangyari. Nagpasalamat na sana si Onodera sa ginawa ni Ruri, nang magtanong ito sa dalawa sa kababalaghang ginawa, na agad namang tumanggi. Sa kung saan, lumitaw si Shu na naroon para manood ng paligsahan sa paglangoy, nang makita nito ang liwanag kina Onodera at Chitoge, ngunit walang lusog kay Ruri na agad naman siyang sinipa. Mula dito, sinabi ni Ruri ang pabor kay Rako kung saan gusto nitong turuan ng binata ang kaibigan sa paglangoy. Tinanggap ito ni Rako na sinamahan pa ni Chitoge para sa swimming sessions. Humingi ng paumanhin si Onodera kay Chitoge sa isip na nakaistorbo siya, ngunit sinabi ng dalaga na wala naman iyong problema sapagkat hilig niya rin ang paglangoy. Dahil sa positibong aura na nakita ni Onodera, mas nakumbinsi pa siya kung bakit nahulog dito si Rako na kanyang crush. Sa kanilang likuran, lumitaw naman si Shu na nag-alok kay Chitoge ng libreng pahid ng sunblock, ngunit agad itong sinipa ni Ruri dahil sa gabal sa mga plano. Sa dako ni tamang hinala, hindi ito makapaniwala na dalaga na si Chitoge kaya napapadugo pa ang ilong dahil sa pinsala. Sa unang sesyon ng pagsasanay, pinakita ni Chitoge ang galing sa paglangoy kaya naman wala ditong natutuhan si Onodera, na nagresulta naman para siya ay ma-depress. Nang si Rako na ang magtuturo, kabado naman ito dahil sa ganda ng crush sa swimsuit at nakahawak pa sa kanyang kamay. Hindi naging maganda ang resulta ng unang pagsasanay, ngunit sinabi ni Onodera na hindi siya susuko lalo pat si Rako ang nagtuturo. Dahil sa narinig na kagamit ng Godspeed ang loko na isinigaw ngayon ang pagnanais na maging asawa ang dalaga sa tuktok ng bundok apo. Pagkabalik nito nagpaalam naman ang crush para ibili siya ng maiinom bilang pasalamat. Habang naiwan mag-isa, muling nakita ni Rako ang susi ni Onodera. Kaya nang mapansing walang nakamasid ay agad iyong kinuha, upang kumpirmahin kung iyon ang susi sa laket ng mga pangako. Sa kasamaang palad, susi pala iyon sa locker ng mga babae kaya nalagay siya sa alanganin, matapos abutan ng 3 na hawak ang susi. Gapos ang inabot ni Rako na pilit nagpaliwanag kay Ruri ngunit ayaw nitong maniwala sa kanya. Mabuti na lamang at ni-rescue siya ni Crush na sinabing, hindi naman siguro ito kapareho ni Shu kung mag-isip. Humingi ng paumanhin si Ruri kay Chitoge dahil sa paghiram ng boyfriend sa pagturo nito kay Onodera, nang madulas naman ito matapos magtanong kung sinong boyfriend daw ba. Natapos ang isang araw sa tuluyang paghihinala ni Ruri at sa sumunod na araw ay problemado naman ang binata, dahil masyadong kaunti ang natutuhan ng Crush sa paglangoy. Dumating si Chitoge sa kanyang school swimsuit at tinanong ito ni Rako kung bakit hindi na nakatupis. Sumagot ang dalaga na dahil yun sa hindi pa siya nakabili ng school swimsuit kahapon, sabay biro na kung gusto daw ba ng binata, na makita ulit siyang nakatupis.
Subalit, isang gorilla lang umano ito sabi ni Rako kaya na Team Rocket na naman siya. Mula rito, tinanong ni Chitoge si Rako sa resulta ng pagsasanay ni Onodera na sinabi naman kung gagamit ito ng kickboard ay kaya nang mag-survive. Pinintasan ito ng dalaga sapagkat ibig sabihin lamang daw nito ay walang natutunan si Onodera. Umalma ang binata, sinabi nito na kahit pa may kickboard ay at least kaya na nitong umabot ng 25 meters. Naputol ang sagutan sa pagdating ni na Onodera na agad namang kinumusta ni Rako. Nagkaroon ng dalawa ng matamis na usapan na nagresulta para makaramdam ng selos si Chitoge. Tinanong nito si Rako kung bakit daw napaka-sweet nito sa iba at di sa kanya. Sinagot ng binata na wala siyang dahilan para maging mabait sa isang gorilla at nagpatuloy na naman ang fake love is war ng dalawa. Matapos ito, nagsimula na sa wakas ang paglangoy kung saan humingi ng paumanhin si Rako kay Ruri, dahil halos walang natutunan si Onodera. Sinabi naman ni Ruri na ayos lang yun at mababaw naman ang languyan para malunod ito. Speaking of lunod, napasigaw ang madla sa pagkalunod ng isang kalahok na si Chitoge pala, na nag-cramps dahil di nag-warm up. Mabilis kumilos ang binata para sa shining armor scene at talagang parang dagat na ang lalim ng languyan sa kanyang pagdating. Umahan si Rako kasama ang dalaga at dito na naman nakaisip ng kalokohan si Shu na nais ipa-CPR si Chitoge, dahil hindi na umano ito humihinga. Bakit ako, natural? Jowa ka diba? Kabado man si Rako ngunit nag-Hail Mary na lang sabay sised, nang biglang magising ang dalaga. Matapos masabon di sampay, muli siyang kinulit ni Shu kung kaninong mamon daw ang mas maliwanag, kay Onodera o sa fake girlfriend na sinagot ni Chitoge ng si, dahil Team Rocket ang bagay sa mga minyak. Kinabukasan sa tanghalian, gulat sina Onodera sa baong pagkain ni Chitoge pagkat pang world class ang mga yon. Tinanong ni Onodera ang dalaga sa trabaho ng kanyang magulang at nagpalusot agad ito na normal na pamilya lang umano sila. Nagkasundo ang tatlo na tawagin ang isa't isa sa kanilang first name na ikinaingat naman ng kalalakihan. Matapos ito, humingi ng tawad si Chitoge sa pagka-disqualify sa languyan, ngunit di naman ito mahalaga kay Ruri dahil guilty siya sa nangyari, pagkat resulta iyon ng pagtulong niya sa love life ng kaibigan. Nang makita ito, sinabi ni Chitoge na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang supot na yun naman talaga ang may kasalanan. Dahil wala siyang alam, enlighten siya ng dalawa na ang supot na yun ang nagligtas sa kanya. Nahihiyang pinasinungalingan iyon ng dalagang ngunit ayaw paawat ni Onodera na ipinagmalaki si Crush, at masakit umano sa damdamin na tawagin ito ni Chitoge na supot. Nahihiya man sa pag-team Rocket niya kay Rako, nakumbinsi pa rin si Chitoge ng dalawa na magpasalamat sa di umano supot na binata. Sa unang subok, nauuto ang dalaga sa pagbigkas ng salamat kaya inunahan na siya ni Rako na sinabing wala itong dapat ipag-alala dahil di naman niya ipagsasabi. Nag-akala si Chitoge na nagkaintindihan na sila pero mali siya, sapagkat ang sinasabi ng binata ay tungkol sa malaki niyang tiyan na pinag-usapan nila ni Shu, kung saan nagpayo pa si Rako na bawasan niya umano ang pagkain ng karne. Sensitibo ito para sa mga babae kaya lagpak na naman ang inabot ni Rako. Sa ikalawang subok, nagtanong ang dalaga sa paboritong pagkain ni Rako na nakaramdam naman ng deja vu, dahil sa iniisip na baka lagyan niya iyon ng lason. Ganun pa man, binigay pa din ni Chitoge ang baniling pagkain alinsunod sa advice ni na Onodera, ngunit sinabi ni Rako na ayaw nito sa flavor kaya muli niya itong binanatan. Sa ikatlong subok, pasigaw ng pinahinto ni Chitoge si Rako at binanggit ang tungkol sa pagligtas nito sa kanya. Sinabi ng dalaga na di niya inasahang may tinatago rin pala umanong tapang ang supot na binata. Sumagot naman si Rako na kahit sino ay gagawin yun, at talagang nag-alala siya nang marinig kay Shu na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nagpahanga ito kay Chitoge sapagkat din ito inasahang marinig yun sa binata. Nagtanong si Rako kung yun ang unang beses na sinagot naman ng dalaga ng oo, at natutuwa rin umano ito kahit delikado yun. Naniguro ang binata kung talagang ayos lang at muling sinabi ni Chitoge na oo at ang mahalaga ay niligtas niya ito. Dito na nagkaroon ng mga kalikot sa isip ni Rako sapagkat ang tinutukoy niya ay ang CPR at hindi ang pagliligtas na ginawa. Kaya naman ang tuluyan ng banggitin ng binata ang salitang first kiss na iyon ng dalaga, ay dito na sila nagkabukuhan na nauwi sa muling pagsuntok ni Chitoge sa binata. Galit na ipinahayag ni Chitoge ang pagkainis kay Rako na pinapakalma naman ni Onodera.
Samantala, mas nagpapalakas iyon ng hinala ni Ruri kaya harapan niya nang tinanong si Chitoge tungkol sa relasyon nito kay Rako. Naalala ng dalaga ang sinabi ni Rako na ayos lang sabihin sa mapagkakatiwalaan. Kaya naman inamin na ito ni Chitoge sa dalawa, na lubos ang pagkagulat. Mula dito, nagtanong si Ruri kung ayos lang na may magkagusto kay Rako. Walang pag-alinlangang sumagot si Chitoge na oo at ireregalo pa umano niya ito kung sakali mang may magkagusto talaga sa supot na binata. Ganun pa man, nagpaalala si Chitoge na huwag ipagkalat ang tungkol sa peking relasyon sapagkat end of the world ang magiging kapalit. Nangako ang dalawa at dito na nagpaalam si Chitoge para sa pet caring session. Dito naman tinanong ni Ruri si Onodera kung ano na ang plano nito ngayong nalaman ang totoo. Kabado pa rin si Onodera kaya naman pinaalalahanan na siya ni Ruri, na kung hindi pa siya kikilos ay maaaring maagawan na siya ng kung sino. Bahagyang bumalik ang confidence ng dalaga, subalit sa huli ay di niya kinaya ang cringe kaya't napatulak na naman si Ruri. Sa isang dako, nagmuni-muni si Rako sa mga nangyari at napaisip sa kalagayan ng kababata matapos ang 10 taon ng mga pangako. Sa kanyang paglakad ay di sinasadyang nabunggo siya ng 2 school worker na ikinaputol ng kadena sa laket at nahulog. Pagkarating ng binata sa kulungan ng mga hayop ay patuloy siyang sinungitan ng dalaga. Mula dito, nagtanong si Rako sa ginawa nito kanina at kung gusto lang nitong magpasalamat. Di naman kaya ni Chitoge ang hiya kaya di nito maamin, ngunit bisto na siya ng binata. Nagtanong ang dalaga kung bakit siya iniligtas ni Rako, gayong hindi maganda ang kanilang relasyon. Inis namang sumagot si Rako na kahit gorilla ang kanyang kaharap ay ililigtas pa rin ito kahit anong mangyari. Dagdag pa niya na gumalaw ng kusa ang sarili kaya walang paliwanag ang sasapat. Ipinagpalagay na lang ng binata na kahit peke ang relasyon nila ay may power of love pa rin umanong namamayani kaya nangyari ang nangyari. Lubos na ang kilig ni Chitoge na walang masabi kaya naiiwan si Rako sa kanyang cringe. Mula dito ay tila sumanib si Alia, dahil binulong ni Chitoge ang kanyang pasalamat at paumanhin sa wikang Ingles. Sa kasamaang palad, walang naintindihan si Rako kaya gusto ipa-decode sa dalaga, na nagresulta naman para hampasin siya nito dahil sa hiya. Ganun pa man, naintindihan ito ng binata gamit ang instinct. Habang naglalakad paalis ang dalaga, nakita naman nito ang laket ng supot na kinaiinisan. Sa panig ni Ruri, tinanong nito si Onodera kung ano ang nagustuhan kay Rako na sumagot naman sa cute na paraan, sapagkat napaka-cringe ng mga sinasabi nito. Nang walang ano-ano ay buksan ni Rako ang pinto, kaya agad nang umalis si Ruri para makabuelo si Onodera na lubos ngayon ang kaba. Chill lang ang binata ngunit kabaliktaran ito kay Onodera na hindi malaman ang gagawin, dahil sa sobrang pressure. Nakita ni Rako na namumula ito kaya inabot ang kamay sa ulo ng dalaga, na kumpirmasyon naman na hindi ito okay dahil nakakapaso ang init. Pinakalma naman ito ni Onodera dahil kilig damage lang iyon, subalit lito ditaranta na si Rako na nabibilang ng bayarin sa ospital. Nagpapaalala ito kay Onodera sa pagkahulog niya sa binata kaya agad niya itong pinigilan, para sa tangkang pagtatapat ng pag-ibig. Damang-dama ang puwersang inipon ng dalaga sa bawat letrang nasa sambit, ngunit bago pa masabi ang gusto kita, ay hamarang ang bola sa baseball kaya epic fail ang kinalabasan. Napahandusay ang dalaga sa nangyari habang si Rako naman ay napapaisip kung love confession ba iyon. Sa huli, kinumbinsi niya ang isip na imposible iyon, dahil sa panaginip niya lamang ito pwede mangyari. Sa dako ni Ruri, humingi ito ng paumanhin sa kaibigan dahil napagtantong napaaga ang planong confession. Ganun pa man, sinabi ni Ruri na kung maligwak pa ito sa sunod ay di na sila magkaibigan. Sa panig ni Onodera, nagpapasalamat ito sa suporta ng kaibigan ngunit mas ipinagpasalamat niya na hindi nangyari ang confession, dahil hindi pa umano napapanahon. Sa dako ni Chitoge, napaisip ang dalaga kung sino ang pananggakuan ni Rako sa laket ngunit natigilan siya dahil napagtantong nang hihimasok na siya sa buhay nito. Sa mabilisang pag-usad, agad nang ibinalik ni Chitoge ang laket kay Rako na lubos naman ang kasiyahan. Napag-isip-isip din ito na kahit pala ang tinatawag niyang gorilla ay may kabaitan ding itinatago. Habang pauwi nagtanong naman ang driver na siya palang umayos ng laket kung bakit hindi sinabi ng dalaga, na sumagot namang hindi na iyon mahalaga at patas na umano sila. Sa ilang sandali, sumagi sa isip ni Chitoge ang tungkol sa laket,
sapagkat ang istorya ng kababata ni Rako ay kaparehas rin ng sa kanya. Kung saan napangiti na lang siya nang maalala ang salitang binitawan ng kababata. Ito ay walang iba kundi ang salitang forever in love. Dito muna nagtatapos ang ating recap. Palike naman kung inyong nagustuhan, hanggang sa muli.